ng mga iba't ibang Pinoy street food na talagang paborito ng mga Pilipino. Tama ka dyan! Mula fishball, kikiam, kwek-kwek, fried isaw, hanggang fried Betamax, titikman natin lahat at bibigyan ng ratings. At syempre, habang kumakain tayo, sasagutin natin ang ilang interesting question tungkol sa ating kultura at tradisyon bilang Pilipino. Kaya tara na at samahan niyo kami! Unahin natin itong kwek-kwek. Ang kwek-kwek ay isang sikat na pagkain kalyo o street food dito sa Pilipinas. Ito ay gawa sa nilagang itlog ng ubo na pinabalot sa kulay kahel na butter. At pagkatapos ay piniprito hanggang sa maging maluto. Sobrang sikat nito lalo na kapag after class or after work. Kaya tara na! Una natin ito. Ang sarap! Crispy sa labas, malambot sa loob. For me, 8 out of 10. Para sa ano na siya? 9 over 10 siya. Sakto na yung lasa eh. Sarap naman din eh. Kaya sa akin naman, ako na. Para sa akin naman, 9 over 10. Masarap siya yung lalo na yung food nito. Sa akin na yung masarap yung orange. Ano sa akin? 9 din. Sucks lang. Sa akin 10. Masarap siya pag sinasawsaw sa suka. May naman, sakto lang yung lasa. Sunod na pagkain naman, ito fishball. Gawa sa biniling na isda na hinaluan ng halin na iba't ibang sasap. Binilog, at yung pinaka-popular na street food sa Pilipinas. Para sa akin, ito 8 over 10 kasi hindi ko siya masyadong bet. Pero masarap siya dito sa sauce natin. For me, 8 out of 10 pa din kasi bumagay siya dito sa sauce. Ako naman, feeling ko 7 lang din. Kasi hindi ako masyadong mahilig sa fishball. Parang masarap siya sa matamis sa sauce. For me, 10 over 10 siya kasi favorite ko and masarap yung sausawan. Sa akin naman, 6 out of 10 na kasi gusto umaga sa suka. For me naman lang, 5, hindi tapos 10. Pasahan na siya, 7 lang. Plain lang siya or average lang yung lasa. Sunod naman natin ang kikiam. Alam niyo ba, galing ito sa lutuin Chino nangokiyang pero iniba ng mga Pilipino. Ibig sabihin, marunong tayong gumawa ng sariling version mula sa impluwensya ng ibang kultura. Sa pamamagitan nito, nakikita ang pagiging bukas at malikhain ng wika at pagkain ng Pilipino. Inaangkin at binibigyan natin ng sariling kulay. For me, 9 over 10. Yan lang. 10 out of 10, favorite ko. Sarap sa suka. 10 out of 10 din, favorite ko din to. Lalo na dito sa matamis na sauce. 10 over 10, favorite din. 7 over 10 kasi pinugusto niya yung sauce. 9 out of 10 kasi ano last pag-ibig. Last pala. Para sa akin siya, 10 over 10 kasi favorite ko 10. Siya yung pinakamasarap sa lahat ng street food. Sa akin. Sige. Okay, so habang kumakain tayo, sagutin muna natin yung ibang katanungan patungkol sa kulturang Pilipino. Sa tingin nyo, sa panahon ngayon na malakas ang influensya ng social media at paggamit ng English, paano natin mapapanatiling buhay at mahalaga ang wikang Pilipino?
pamamagitan ng paggamit nito sa mga vlogs, pelikula at kahit sa online post, kapag tayo mismo ang gumagamit ng Pilipino, natutulungan natin itaguyod ito sa mas maraming kabataan. So, galing ng sagot mo ba't galang? Sumunod na katanungan naman, ano ang masasabi nyo sa kasabihan na wika? Ang wika ay kaluluwa ng bayan. Paano ito nakikita sa ating pagkain at tradisyon? Para sa akin, naniniwala ako dito dahil ang wika ay hindi lang naman siya yung salita kundi kwento siya ng ating pagkatao kumbaga yung identity natin at kahit sa pagkain tulad ng street foods na to makikita natin kung ano yung paano naging bagay ito sa ating tradisyon at kultura sa simpleng pakikipag-usap natin, pakikipagsalimuhan natin gamit ang wikang Pilipina natin sa ating bansa. At ako naman, may tanong naman ako ano ba sa tingin nyo? Bakit mahalaga ang ginagamit natin ng wikang Pilipino sa ating pang-araw-araw na buwan? So, kahit sa simpleng pagbili ng mga tindahan, sa mga street foods, ganun, sa sari-sari store. Ako para sa akin kasi, kapag ginagamit natin ang Pilipino sa mga ganitong sitwasyon, hindi lang tayo bumibili ng pagkain kundi nakikibahagi na rin tayo sa kulturang Pilipino na meron tayo. Pinapalakas ito yung lokal na identidad, pinapakita yung pagmamahal sa sariling atin, saka tinatangkilik natin yung sariling produkto. Alright! Alright! Next question, paano ipinapakita ng tradisyon ng pagkakamay habang kumakain ang kultura at pagpapahalaga ng mga Pilipino? Ang tradisyon ng pagkakamay. Sige, kuya! Sige lang! Ang tradisyon ng pagkakamay habang kumakain, nagpapakita na ba yung simple, malapit sa kalikasan at mapagkumbaba ng mga Pilipino. At pinapakita rin ito ang pagpapahalaga sa samahan at kahit pagkapwa. Dahil karaniwang ginagawa ito sa salo-salo ng kapamilya o komunidad. Kagaya nito. Ito naman, para sa last na tanong. Ano ang kahalagahan ng pagsasalo-salo o sama-samang pagkain sa kulturang Pilipino? Dahil dito na ipapakita ang pagkikipagkapwa at bayanihan. Sa isang pagkainan, bantay-bantay ang lahat at mas napapalapit ang pamilya at kaibigan. Sa bagay na ito ng kultura at sama-sama kumakain. Kagaya nito, sama-sama kumakain. Noon pa man kasi, bago dumating mga Kastila, mayaman ang mga Pilipino sa oral literature tulad ng bugtong, salawikain, tanaga, at alamat. Sumagot naman tayo ngayon ng bugtong. Ano, tara? Tara! Ako. Ito mahirap to. Bugtong, may bintana, walang pinto, may higaan, walang tao. Ako lang. Ano yan? Sige. Sapatos. Ay, wala na. Cheater. Ikaw naman. Saan naman na to? Bugtong. Maliit na bahay, puno ng mga patay. Ano Posporo yan Posporo yan. Ano magad? Gaya. Bugtong, ng munti pa ay paro-paro, ng lamaki ay latigo. Dali lang yan. Sitaw. Ayun, sitaw. Di ba? Bugtong, naaabot na ng kamay, ipinagawa pa sa tulay. Ako, te. Hindi niyo na sasagot. Ako, te. Kaya Ako. Ito. Bertos. Hello? May gaya ko. Okay, next naman is favorite ko to. Siomai. Wakay ka. Cheers! Rate ko dito, 9/10. Kasi, favorite ko na. Bakit, Nay? Then, tapos favorite na. Favorite ko nga. Bakit nga, Nay? Hindi mainit. Tsaka hindi yan yung favorite ko na flavor ng chocolate. 9/10. Mas gusto yung Japanese. Kaya masarap ito. 10/10. Kinakain ko to lagi after class. 10/10, favorite ko to. 10 out of 10 kasi siya, favorite ko. 10%.
10 out of 10 guys. Mabisa, napakasarap ng sauce. Next naman natin is cheesecake. Favorite ko na merienda. Javier! Cheers, niluyo nyo na. Ano? 9/10 kasi hindi yan siya mainit. Pero sobrang sarap. 10 out of 10. Nakakagluto. Kada yung atin na. Ano? 8/10 kasi ang alat ng cheese. Ako 10/10. Favorite ko eh. Really 10/10. Thank you sa nagluto. 9 out of 10 masarap. Maalat nga lang. Walang shape niyan eh. Ano siya? 9 out of 10. Malamig lang eh. Kumain ito dapat 10 out of 10 pa. Sarap kanina, di ba? Masarap naman din yan. Okay, susunod naman natin is fried isaw. Sabi mo, chicken intestine. Perfect. Ano? 7/10. Masarap siya. Pero, maano, Greasy ganun, mamantiga. tapos, yung lasa niya hindi ko ba? Ano? 7 din. Parang hindi nalinis ng maayos. Pero Tama. masarap. Sayang 5/10. Favorite ko yung isaw pero parang parang hindi din siya nalinis talaga ng may kasi sobrang pahit niya. Ako naman 10/10 lang siya. Kasi yung nakaba ko na lahat. Masarap siya. Yung number 10 din. Masarap din siya. Masarap siya. 3/10 hindi masarap. Pero ano masarap siya? Lala mo. Para sa akin, dos todos. Wala linis eh, hindi malinis yung bituka. We save the best for last, which is turon. Ano to? Dessert to usually ng mga Pilipino. One, two, go. Sabi, sarap. Ano? Ano? 10/10. Sobrang sarap. 10/10 sobrang dami ng asukal. 10/10. No words explain. 10/10. Wala lang sa sabihin pa. Sarap. 10/10 din wala. Number 10 din. Sige. Yung ano kasi, ito talaga yung maraming bumibili talaga ng Kahit Kasi- saan nakikita to. Parte na to ng ng pagiging Pilipino natin talaga. Din sa ano, 10/10 ko. Ito yung favorite dessert ko sa ating ano. Busog na tayo ngayon. Ang dami nating natikman na street foods. At hindi lang siya nabusog sa atin. Kasi gusto natin dahil sa mga kwento at tulungan tungkol sa kultura at tradisyon natin mga Pilipino. Kaya huwag natin kalimutang ipagmalaki ang ating pagkain, kultura at wika dahil dito tayo tunay na nagkakaisa. Ito ang palatandaan ng pagiging Pilipino natin. Ang pagkain ng street food, kasi simpleng bagay lamang. Pero nagdadala ito sa ating mga alaala noong tuwing bata pa tayo. Pagkaibigan dati at ating kulturang Pilipino. Totoo, kaya ipagmalaki natin ang sariling atin mula sa pagkain hanggang sa wika at tradisyon. Maraming salamat sa panonood! Huwag kalimutan mag-like, share at subscribe para sa mga putip at kwentuhang Pinoy. Kita-kits ulit!